But initially, ang aking impression dito, Mr. Chair, there is a big possibility that during the time of 2008 and between 2008 and 2015, baka hindi intensified ang pag-raid sa case ng mga drugs. Because in 2016, when the president sat, there was a strict order na magkaroon ng fight against drugs. Kasi hanggang 12:30 lang po talaga tayo. Mr. Chair. Ako, Meron kasi nga, hindi Brad, sabihin mo, nandyan na si Congressman Richard Gomez. Yan o ang hirap dyan sa mga congressman na yan, dyan sa TWADCOM. Hindi ho nila matanggap na merong sasalungat sa kanila na congressman. Mantakin nyo yun mga kababayan. Nagsalita lang ho itong si Congressman Richard Gomez dyan sa Committee on Public Order and Safety na yan. Bigla ho nilang tinapos ang hearing. Ano ba? Ano ba problema nyo? Hindi pa nakapag-grandstanding itong si Atras Abante, tinapos nyo na. Yung pagmumukha pa lang ho ni Atras Abante, dyan sa frame natin na yan, hindi ho siya natutuwa sa mga sinasabi nitong si Richard Gomez. Pero bago ho lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gustong sumali sa ating community. I-click nyo lang ho yung join button dyan sa baba para kayo hong pinaka-unang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan, no? Naghalo ang balat si Tinalupan sa pagsasalita nitong si Congressman Richard Gomez dyan sa Committee on Public Order and Safety. Ito ho yung continuation ng ating video kanina na kung saan narinig nyo ho yung pag-eepal nitong si Paduano. Dito naman ho mga kababayan, nagulantang ho ang miyembro ng committee na yan sa pagsasalita nitong si Congressman Richard Gomez. Di na ho natin pahabayin ang ating opening salvo dito ha. Arangkada na ho tayo kagad dito sa Banatan ha kung paano nagsalita itong si Congressman Richard Gomez. Palakpakan muna natin itong si Gomez. Napakahusay. Alam niyo ho Congressman, kung sakaling makarating ho sa inyo to marami hong natutuwa ha, marami hong bumibilib sa mga tayo nyo dyan sa mga issues sa House of Representatives. At dito ho natin makikita kasi yung mga kasama ho nitong si Congressman Richard Gomez ngayon dyan sa House of Representatives, sobrang umaaray ho sila sa social media. Yan si Dan Fernandez, yan si Atras Abante, itong si Ace Barbers. Ayaw ho nila, hindi ho nila nagugustuhan ng mga nangyayari sa social media, no? Ngayon, ito ang buhay na patotoo na pagka kayo ginawa nyo ang tama sa anumang komite dyan sa House of Representatives, wala kayong mararanasang pambabatikos ng ating mga kababayan sa social media. Ibig sabihin no, mga kababayan, grabe, no? Ramdam itong mga congressman na to. Iniindaho nila lahat ng mga sinasabi ng mga kasama nating vlogger sa social media, no? Dahil dyan, palakpakan ho natin yung mga kasama natin dito sa mga ano na to, sa pagbanat dito sa mga tambalus-lus na to dyan sa House of Representatives. Ito na ho mga kababayan, di na ho natin patatagalin to. Bakbaka na kagad, di ka nga. Gang! Barbis, kasama ka sa HBT. Kaya medyo nagugulat lang. Sagutin ho muna natin punto por punto itong mga banat dito nitong si Ace Barbers kasi isa rin doon sa mga umiiyak ha. Iniindaho niya yung mga banat sa kanya sa social media. Di ba di umano merong nahuling SUV at yung SUV na yon konektado dito sa pamilya nitong si Ace Barbers na kung saan nahulihan ng ipinagbabawal na pulburon. Naku, yari tayo dyan. Ngayon sinasabi nito congressman na to, ang ginagawa ho nila sa mga hearing na to, ginagamit ho nila bilang mga kanilang medium para mailabas ang kanilang saloobin sa social media. Kasi alam nila, tatalakayin ng mga vlogger might as well na sagutin na namin yung mga allegation sa amin dito sa mga hearing na to. Para pagka tinalakay ng mga vlogger na to, nakakapagpaliwanag kami. Huwag ko kayo mag-alala, sir. Sasagutin ho namin yung mga banat nyo ng punto por punto. Okay? Game! Okay. Mr. Chairman. Congressman Barbers, kasi kanina si Chairman Akop will be asking about yung quota and the HBT But of course, siguro kasama ka ba sa bagong drug list? Hindi, ako po ay nagtataka lamang. I'm sure this is not probably just my experience, but I'm sure marami tayong kasamaan na nagiging subject ng tirades or yung mga fake. Ano yan? Troll raids, ganon? Hindi ko kami mga troll dito. Mga nandyan sa baba, mga OFW, mga bagong mayani ho, yung mga nanonood sa inyo dito. Karamihan ho, mga OFW.
Kaya wag niyo sasabihin tirades ha. Wag niyo sasabihin gano'n kasi mali ho yan kung ganyan yung atakehin, ganyan yung intindihin yung mga natatanggap yung pagbati ko sa social media. Naku, meron hong mali sa mga social media managers niyo. Fake news no sa social media. Ako sige. nga, I've been advocating. I am an anti-illegal drugs advocate, but now I am now considered as a drug lord. So, if you're Wala going to naman. base it Wala naman nagsasabi na ganun. Over-exaggeration. Meron bang ganun over-exaggeration? Exaggerated nyo naman, sir. Over na, exaggerated pa talaga. Anak ng toko. Ibang klase ho talaga si PH. No, so, sir, kalmahin nyo lang. Wala akong nagpaparatang sa inyo na D-Lord kayo. Walang nagpaparatang. doon sa mga social media na lumalabas, perhaps that's just one way of these people trying to discredit and probably destroy the credibility of the Quad Committee. Hindi po ako lang. Hindi naman po ako. Wala kami dinidestroy, Brad. Wala kami dinidestroy dito. Alam nyo, pinapakinggan, pinapanood, tinitingnan lang namin yung mga ginagawa nyo dyan sa Twadcom. Pero wala kami dinidiscredit. Yung mga galaw nyo dyan sa Twadcom, yun ang nagiging dahilan kung bakit kayo nadidiscredit. Pero wala kami sa lugar para i-discredit kayo. Yung mga reaksyon na ginagawa namin dito, base lang yun sa inyong mga aksyon. Nagre-react lang kami doon sa inyong mga ginagawa sa mga hearing na yan. Kaya, por favor, tigilan nyo ho yan. Hindi maganda yan. Ang Quadcom. Ako lamang po ang isa sa mga kasamahan ng aking mga magagaling na mga co-chairs, no. But ito ay kung nangyari nga yan sa pag-discredit, pagsira o paninirang puri sa mga membro o kawani ng Philippine National Police, hindi po malayo na tayo bilang mga political personalities ay maging biktima rin ito. No. And I will attest to that No. because ako mismo na-experience ko yan eh. So ngayon, drug lord na ako. That I've been fighting. Walang nagpaparatang. Wala ni isa sa amin nagpaparatang na D-Lord ka. Wala ha. Hindi kita paparatangan ng ganon. Dito, doon lang kami sa facts. Yung mga ginagawa nyong kabalintunaan dyan sa TWAD Committee. Alam ko, mapapanood mo to, Brad. Hindi ka namin paparatangan ng kung ano-ano dito. Ito, pinag-aaralan lang namin yung mga previous pronouncement mo at yung mga kasalukuyang action mo, kasalukuyang mga pronouncement mo. Pinagbabangga lang namin at doon namin nakikita kung gaano ho kayo katrapo. Okay? This drug war for Hindi ka D-Lord. Hindi drug lord yung si Bardos. Hindi tayo naniniwala doon. Isa ho tayo sa mga hindi naniniwala doon. Kasinungalingan yan. Pero kailangan nyo munang ipaliwanag, sir, yung pamilya nyo. Yung SUV na di umano konektado sa pamilya nyo na nahulihan ng droga. Pero hindi sa inyo, hindi namin. Yung pamilya nyo, kasi pamilya nyo ho yan eh. O kung yung mga kababayan natin, kung ano man ang isipin nila dyan sa kaganapan na yan, nasa sa kanila na yun. Pero ako dito, personally, hindi ko iniisip, hindi ko sinasabi na D-Lord yang si Barbers. Magpapulburon test ko kayo. Magpa-hair follicle test ko kayo. Yun lang yun. several decades since I became a politician in 1995 until now. Blah, blah, I'm blah, an blah. anti-illegal Bola, drug bola, advocate. Now, it's just now, this year, that I've been considered a high-value target. Thank you, Congressman. Naniniwala ka pa ba sa mga alam mo naman, mga trolls lang yun eh. At Uy! Para dun sa mga kababayan nating OFW na bumibira dito sa mga congressman na to, mga trolls daw ho kayo. Mga trolls daw ho tayo. Hindi kami trolls, Brad. As a matter of fact, alam nyo, hindi ganyan sinasalag yung mga batikos. Hindi ganyan sinasalag. Matagal na ho tayo sa social media, no? Alam na natin, medyo pwede natin sabihin na pagka meron tayong nakitang issue, kung ako tatanungin bilang medyo matagal na sa social media at hihingin nila ang opinion ko, lalo na itong mga politiko na to kung paano aatakehan ng issue. Yung magiging advice ko dito sa mga to, hindi yung ginagawa nyo na yan. Nagamitin yung hearing bilang platform para makapagpaliwanag. Para gamitin itong mga vlogger itong mga clip na to at makapagpaliwanag. Mga tinakasan na baho kayo ng kabaitan. Maliho yung atake na yan sa pagpapaliwanag sa mga bakiko sa inyo. Huwag ganyan. Ang gawin nyo simple lang.
Gawin nyo yung tama, sigurado, 100%. Hindi na namin kayo wala nang kailangan magpaliwanag sa inyo. Makikita yan ng sambay ng Pilipino. Pero kahit anong paliwanag nyo, puro kabalbalan mga pinagagawa nyo. Naglulukuhan mo tayo dyan. Well, we congressman, tayo, nandun tayo sa grounds eh. Alam natin yung sentiment ng ating mga kababayan. And we know the real yung sentimiento nila at they are happy, no? Tanga ka na rin ba, sir? Sinong happy? Sinong happy? Happy! Nakanantokwa, punta kayo dun sa mga video nyo dyan sa ano. Basahin nyo yung mga komento ng mga tao kung happy talaga sila. Alaman nila yung mga katotohanan that happened, no, in the last administration. And we are very thankful do sa mga support ng ating mga kababayan. At well, pag nakakita ka ng mga comments doon sa ano mo sa mga TikTok, palampasin mo na yun, huwag mo na tignan. Kasi alam naman natin na bayad yan. Actually, di ko naman pinapansin Ano ba yan yan? and I don't want to Brad, give di them kami the pleasure nagpapabayad of... dito ha. Teka lang ha, linawin muna natin. Sa bagay, ano nila yan, defense mechanism ng mga ego na itong mga ugok na to. Na pagka merong bumibira sa kanila, bayad yan mga yan. For your information ha, walang bayad, walang magtutulak sa atin na gawin itong mga bagay na to. Anak ng toko, ano bayad? Tanga ka ba ha? Dan Fernandez, anak ng toko ha? Anong pinagsasabi mo bayad? Defense mechanism ho nila para pamprotekta doon sa mga ego nila pagka natatamaan na. Ay, hindi, yung mga bumabanat sa amin, mga banat yan. Loko-loko! laughing behind our backs by, seeing us getting affected. Hindi po tayo affected doon. Ang parang ano ko nga sana sa... Uy, 10 minutes ka na nagpapaliwanag. Hindi daw siya affected, 10 minutes nagpapaliwanag. Paano na lang pag affected ka pa? Anak ng tao, ibang klase ka nga rin naman, no? Hindi ka pa affected dyan sa lagay na yan. Ginamit mo yung oras mo para makapagtanong sa mga pulis. Ginamit mo yung oras mo para banatan yung mga bumabanat sa'yo. Hindi ka pa affected ng lagay na yan. Anak ng tao. Sa kanila, galingan nyo pa. Pambihira talaga, oh. Kasi parang kulang yung galing nyo. Yung Aba, mga uy, kung galing lang naman hindi naman sinasabi magaling. Saktuhan lang tayo. Hindi naman tayo magaling. Saktuhan lang. Madaming magaling. Okay? Hindi tayo kasama doon. Kasama tayo doon sa mga sakto lang kung bumanat ka. Tuloy. vloggers lang. Anyway, I think si Congressman Acop is... Yes, one it's this about the quota system Nahiya also, and I wanted to be clarified on this. And Chairman Acop wanted to discuss something about it. Sige, Chairman Acop, please. Mr. Chair, marami pong salamat. The issues raised by the Honorable Barbers have not been answered. Number one, Buti naman. Palakpakan natin to si Acop. Hindi iyakin, no? Ayaw natin mga iyakin. Palakpakan natin to si Kong Acop na kahit paano hindi siya iyakin. Pero wala pa rin kwenta yung mga pinaggagawa ng mama na yan dyan sa mga hearing na yan. Di tayo believe sa mga kampalintunahan ng mga... Iisa lang sila dyan. Kumbaga, meron para doon sa babanat doon sa mga vlogger. Meron doon sa mga magpapatuloy. Pero itong si Acop, di iyakin. Okay, palakpakan natin. nasaan na po yung 6,000 plus na firearms? Wala pa naman sumasagot po sa inyo eh. Where are they? Nasaan? Are they not considered to be pieces of evidence and therefore in the custody of evidence custodians? Nasaan? Naku po. Mr. Chair, Your Honor, sir, may I reply? Go ahead. Yes, sir. Sir, since it is part of the evidence, sir, I'm just assuming, sir, it's in the custody, sir, of forensic group, but we will relay, sir, this concern, sir, to the concerned office and probably ask them, sir, to submit the report, sir. Thank you. Mr. Chair, may I move that the PNP submits an inventory of all the firearms which were recovered from every crime scene involving illegal operations against illegal drugs. Okay, there's a motion to submit all those documents pertaining to those firearms. Yung inventory. Oh, yeah, inventory.
We to find us. out there 6,000 Well, there's a motion. After the motion, I'll be Alam niyo, yung angulo na yan, gas-gas na yan eh. Kung merong 6,000 na case at na sinasabi ng laban, dapat 6,000 din yung mga firearms na maano nila, marirecover nila. Which is maliho yung ano na yun, yung punto na yun. Dapat, kasi alimbawa, yung paliwanag nung isang mahusay na mambabatas o congressman, ay senador. Alimbawa yung yung isa dahil bangag na yan eh. Again, pinag-uusapan natin dito, illegal drugs ha. Bangag na yan. Ang ginagawa ho niyan, nanghahablot. Hahablutin ho nila yung armas ng mga pulis. Ngayon kukunin niya, natural, walang armas yan, bangag yan eh. Pagkahablot niya, makikipag-agawan yan, o yung mga kasama ng pulis, tinodas tong ng hablot na to. Di walang armas yan. Diba? Ganun lang naman ho yun. Paano? Meron siyang hawak-hawak na armas. Kinuha yan ng pulis at pinutok sa kanya. Di wala na namang armas yan. Kaya yung kanilang anggulo na dapat, kung 6,000 yung mga nagurgur dyan, dapat merong 6,000 na armas yan. Kung sinasabing ng laban yung 6,000, merong 6,000 na armas. Maliho yun. Kunyari, itak yung dala. Ano sasabihin mo? Nasaan yung armas niya? Dala-dala niya, itak, gano'n. Pinapahanap nyo lang yung mga armas na digatilyo. Nantok pa. Congressman ako pa. Pinalakpakan kita kanina, bumawi ka naman. recognizing Colonel Balones. So, any second motion? Duly seconded. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. Colonel Balones, please. Your Honor, sir, I thank you for recognizing me. I would just like to inform the body that from July 1, 2016 to June 30, 2022, the 9,698 firearms related to the drug cases were under the custody of Forensic Group. The 1,424 were either turned over to the court or prosecutor. And the 8,274 are under the custody of the PNP Forensic Group. Okay. May I know why only a certain number were submitted to the court as pieces of evidence, and the others, a greater number, with the custody of the forensics unit of the PNP? I have a statement here, if I may be allowed to read. The majority of the firearms seized in connection with the war on drugs were predominantly loose and homemade firearms, meaning they were unregistered or illicitly obtained, of which some are, they are illicitly obtained. These firearms are being used by various criminal elements, including drug syndicates, and are often employed in violent confrontation with law enforcement. So, they were found intact and properly kept in their respective forensic group evidence rooms. Now, as to the questions of why there were only 1,424, this matter will be referred back to the records of the case to give you, Your Honor, the appropriate answer. When you say that they are with the forensics group, they're not considered as pieces of evidence, and they were not found in the crime scene. Is it not proper that all firearms recovered in the crime scene are considered pieces of evidence and therefore to be submitted with the courts? Yes, Your Honor. And why are they still in the possession of the forensics unit of the PNP? Well, our record states that 1,424 The were turned over. question, Colonel, is why. We will Please answer the question why. It starts with the word because. Mr. Chair, Your Honor, may I be allowed to answer, sir? Yes, sir. Mr. Chair, Your Honor, with respect to the question of Congressman Acop, sir, there are cases, sir, that the court will have the final disposition whether particular evidence, including firearms, should be submitted before the court. There are courts, sir, kasi sir, nagre-refuse to take custody, sir, ng mga barrel
even some pieces of evidence because they don't have the proper storage. So some of this evidence, I presume, sir, retained by ang forensic group, sir, ang nag-retain ng custody. But just the same, sir, there's already a instruction for us to submit the inventory, sir. We will submit, sir. Yeah, the reason why I'm asking this question simply because it has been a question asked also by civilians. Kung 6,000 plus yung incident, there should be 6,000 firearms. Kasi ang rason po ninyo, nanlaban eh. Di po ba? Nanlaban, paano yun? Ng hablot? Paano yung daladala itak? Paano yung daladala tubo? O paano yung daladala o ice pick? O hindi yung consider naglaban? Dapat naglaban lang daladala. Anak ng toko. O. Dati ho kayong mataas ang pwesto sa pulis. Anak ng toko. That is precisely the question. Nanlaban. Kasi according to our reports, there were orders then for the PNP to procure firearms from Cebu. Yung gawaan ng Paltic doon sa Danao para magamit. Para hindi isang firearm yung pinaglilipat-lipat. Okay? Now, on the issue of quota, sabi po ninyo, wala pong quota. Would that be correct? Yun po yung second issue ni Honorable Barbers eh. Mr. Chair, Your Honor, sir, I will be speaking. Teka, iya. Yes, Ikaw sir. pa yung nag-take your oath? Briefing lang? Okay. As- Go ahead. Bro, before you proceed, no, the chair would like to acknowledge the presence of Chairman Abante and Congressman Luis. So go ahead, Chairman Nakop. Yes, please answer my question, madam. Mr. Chair, Your Honor, sir, I will be speaking. Dinaan tayo sa tawa nitong si Ako. Kahit puro kaob-oban yung tanong, okay lang, tatawa na lang ako. In my capacity as during the time of the Duterte administration, the drug war, sir, I was the chief of police. I could say, in all honesty, sir, there was no quota given to us. Let's say, in a week, dapat meron kang arrest na 5 o may killed ka na. There was no written whatsoever, even verbal instruction to us to come up with a number of arrests in a week's time. However, probably, sir, some of the station who were really Tanong ka kasi ng tanong. Hindi na sana mapag-usapan yung kota na yan. Galing ho sa kasalukuyang tagapagsalita ng PNP noong panahon ng nagdaang administrasyon. No. Walang quota system. at the height of their career, sir. Sige lang, ulit-ulitin nyo. Papaniwalaan nyo yung sarili nyo na may quota system. Sige, kayo lang naman nagmumukhang tanga eh. Would like to impress their superiors and deliver some accomplishment. Probably, sir, the pressure is really there during that time to deliver accomplishment. But in all honesty, sir, yung quota, sir, there was no specific policy given to us, either written or verbal, sir. At least, sa personal Actually, ngayon ko lang experience, sir, nakita as tong- during my time as COP and even my time during provincial director, sir. Thank you. So you only speak for yourself when you were a chief of police. Now, may I know, doon sa implementation ng O-Plan Double Barrel, the first aspect is O-Plan Tokhang. Hindi ba kasama doon sa pagre-report ninyo, sa accomplishment report, yung mga nagiging chief of police or station commanders before, ay kailangan may matokhang kayo na number of houses? That is correct, sir. When we speak sir of the number of tokhang conducted, sir, the chief of police were required to submit reports. How many houses, how many
drug users were visited and undergone tokhang, sir. That I could confirm, sir. And totoo ba yung kwan na sa isang buwan ay dapat meron kayong 50 households na matokhang? Nako. Sir, during my time, wala sir, ganun sir, na dapat, depende po kasi yun sir eh. Kasi sir, yung magiging subject po sir ng house visitation will depend on the number of drug personalities reported by the BADAC. So hindi po talaga yung efforts na i-exert sir ng particular station probably might differ doon sa ibang mas maraming drug personalities. So wala po talagang specific numbers given to us po sir. Kasi pagka mayroong numbers given sa mga police personnel, automatic may quota na. Okay. Talaga siya. Granting without Yung tipong, sad-sad na yung mga naratibo nila. Kumbaga, ngayon pa lang, naririnig pa lang natin yung tanong, basa na natin kung ano yung mga gusto nilang marinig na sagot. No? accepting Ibang klase talaga. your proposition or your statement. Is it not also correct na yun po ay basehan ng pagpropromote po ninyo ng inyong mga tauhan? Like I said, Mr. Chair, Your Honor, earlier, sir, na nandun yung pressure definitely, sir, for the station commanders to deliver accomplishment. So probably, sir, that really triggers the intention to really deliver accomplishment in terms of arrest and probably of some... So indirectly, nagkakaroon po ng sa kaisipan ng inyong mga membro, ay nagkakaroon po ng kaisipan na dapat ma-reach ko yung kota. Kasi nagpapasikatan Naku, wala kang quota, sir. Huwag mong ipilit. Walang quota. na sila nagpaparamihan. Would that be correct? Possibly, sir. Possibly, sir. Possibly. So, Yung sagot na possibly na yun, pagka babanggitin nila sa media, meron talagang quota system. Meron galing na mismo sa PNP, meron Honorable Barbers, that I think answers your two issues raised. Okay, thank you so much. Kasi hanggang 12:30 lang po talaga tayo. But, Naku. meron kasi nga, Hindi, Brad, sabihin mo, nandyan na si Congressman Richard Gomez. Kaya hanggang 12:30 na lang kayo. oo ba, bakit tayo hanggang 12:30 lang daw eh. But, mag-iwan sa iyo, Dugok muna. I would just like, Mr. Chair, to move that the next hearing we will invite Representative Pampao, no, from Public Attorney's Office, because basically this committee hearing, no, the objective or the purpose is to give legal assistance, no, doon sa mga kaso ng mga pulis. So we will invite a representative from PAO so that we can ask if at present, no, the PAO can create a special unit for the purpose. Okay, thank you so much, Congressman Dacook. We'll be inviting the PAO head, no? DBM, Mr. Chair. And also what? DBM, Mr. Chair. Can we DBM? invite DBM here? Para malaman natin kung may... Oh yeah, okay, we'll be inviting also the DBM. I wanted to show you something before, kung wala na pong iba, I'll be showing lang muna yung isang presentation. Kasi ito survey to that was conducted by the Policy Studies, Research and Statistics Division of the Dangerous Drugs Board. Ito yung mga I wanted to show you, ito yung kinonduct na survey. Yung 2004, yung pong Policy Studies, Research and Statistics Division ng Dangerous Drugs, nag-conduct sila noong 2004 ng survey. Ito data to 6.7 million drug users. Noong 2008, the same survey that they conducted, bumaba yung ating drug users, naging 1.7 million drug users na lang. And then suddenly, noong 2015, Brad, alam mo, sa mga figure na lumalabas dyan sa mga pagtinig dyan, wala na ho kaming tiwala. Real talk wala na kaming tiwala. Kahit ano pong paglalabas,
yun ngang mga acknowledgement receipt naduduktor Yan po mga figure na yan, anak ng toko. After so many years, 1.8 drug users. Yan po yung sinabi ni Benjamin Reyes. Siya po ang dating chairman ng DDB. Teka. Ba't parang merong mali dito? 2016, 2015, 2018. Noong 2016, dumami yung user, ganon. Pagpasok ni Tatay Diggs, biglang dumami. Ngayon nakikita nilang nagtutumbahan mga adik. Aba, ayusin mo, sir. Merong problema. 1.8 million nung 2015 according sa survey na yan. Then nag-jump siya ng 4 million because this person, si pangalan to? Benjamin Reyes, was issued an order from the former president to be relieved from his position. Dahil mali nga daw yung 1.8 dahil dapat daw 4 million yung drug users. I just wanted to show sa inyo na 2004 to 2008, according sa survey, that's the reason why we will be inviting the Policy Studies Research and Statistics Division of the Dangerous Drugs Board. Para malaman natin, what is the reason why bumaba yung drug users from 2004 to 2008 from 6.7 to 1.7. Even without the war on drugs that was implemented noong 2016, bumaba naman pala tayo Mr. Chair. Yan na. Yes. Kaya nga, Ayan na. we wanted to find out what was the reason for this substantial reduction of drug users from 2004 to 2008. Hindi po ako nagsasabi nito Survey po to that was conducted by the Dangerous Drugs Board. So we want to find out ano yung policy that were conducted during that time that lead to substantial reduction of drug users. And why from 2015, it was increased to 4 million drug users. So, yan yung po ating pag-uusapan sa susunod na hearing. Huwag na po natin pag-usapan ngayon because wala na po tayong oras. Pinaalis na po tayo dito. But because wala na po tayong time, we will be accommodating lang Congressman Richard Gomez and kung sino pa po iba, then we will be suspending this hearing. Congressman Richard Gomez, please. Thank you, Mr. Chair. Actually, ngayon ko lang nakita itong data na ito. But initial, ang aking impression dito, Mr. Chair, there is a big possibility that during the time of 2008 and between 2008 and 2015, baka hindi intensified ang pag-raid sa case ng mga drugs. Because in 2016, when the President Duterte sat, there was a strict order na magkaroon ng fight against drugs. So, na-intensify yung laban sa drugs. Kaya maraming nare-report ng mga cases. Kaya tumaas ito. And that's the reason, if I remember right, Mr. Chair, I don't know if that was during the inaugural SONA ni President Duterte or one of his press conferences. Sinabi niya na the reason na gusto niyang gawin tong fight against drugs is because the Philippines is already becoming a narco state. Or parang sinabi niya, we are already in a state of narcotics. Parang it's something to that effect. That is why na-intensify yung fight against drugs. And that is isusupport na ako yung sinabi ni General Fajardo na during the time na COP siya, hindi ko alam kung LCA tayo nun chairman, talagang yung mga police, inutusan talaga na mag-intensify sa laban sa drugs. And siguro that's the reason kung bakit mataas yung reporting ng year 2016 na umabot siya ng 4 million. Yes. Yun ang ating pong Possible yun ang dahilan kasi naging intensified sila sa pag-report, pag-gather ng information kaya tumaan. Ito talagang si Fernandez. Pag-uusapan sa next hearing, yung sudden jump from 1.8 to 4 million. And at the same time, ano yung policy that was implemented from 2004 to 2008 until 2015? Kasi mababa po siya
6.7. Hindi, walang nagre-report nun. Kasi narco state na tayo nung mga panahon na yun eh. Noong from 2004 to 2015, 2004 to 2008 to 2015. Narco state na tayo nun eh. Di ba pakalat-kalat na yung mga draw, yung mga walking dead na sa karsada, di ba? Kaya wala na nagre-report, okay lang naman eh. Nung panahon ni Tatay Digong, doon na naglabasan yung mga pangalan nitong mga bangag na to. Tapos naging 1.7, tapos naging 1.8 lang yung mga drug users. And then suddenly nag-jump. So yun po tayo sa next hearing. Mr. So, Chair, quick, okay, Congressman Luis to. may I just suggest that we invite the focal person of whoever conducted this survey? Yes, So, we will hear what parameters they considered in conducting and coming out with those figures. andito po siya sa PSRSD conducts nationwide household survey. We will be inviting this group. No, under din siya ng dangerous drugs eh. Yung survey na 'yon eh. I-ano natin, i-confirm natin tong validate natin tong nakita natin report sa kanila. Ako, I was really also, shock, no? Sabi ko, bakit? From 2004, 6.7 million drug users, biglang bumaba siya, naging 1.7. Mr. Chair, Yes, Congressman Lacaste. drug users lang ba yan o drug pusher? Drug users. Ito maliwanag, Chairman na Abante. The board has already conducted 2 nationwide surveys under the Public Act 9165 in 2004, which resulted with an estimated 6.7 million drug users, and in 2008, an estimated 1.7 million drug users, respectively, at the time those surveys were conducted. So, we need to invite them para malaman natin. Pero hindi pa kasama, Mr. Chair, yung drug pushers lang. Drug users, nakalagay. Drug users lang. Yes. So, para ma-expound natin yung survey na ginawa nila, we'll be inviting them over and bring all those surveys they use para makita natin ano rin ang ginamit nilang parameters, why a sudden drop yung mga millions eh. From 2004 to 2008 eh. We need to find out. Mr. Chair, di ba yung Yes, Congressman Cito. di ba pusher user din? Hindi sila katingin. Natawa, lininis niya yung bunganga niya, oh. Kung wala na po tayo, Nakita nyo, biglang linis yan ang bunganga. Yan na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Bottom line dito, yung mga galaw na yan, hindi naman ho talaga para sa kapanan ng mga ating mga kababayan. Para sa kapakanan ho ng kanilang principal, yung mga pinaggagawa nila yan, para kay Tambalos. Maraming salamat, mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas.